Ibinahagi ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang mga maaaring gawin sa oras na tumama ang magnitude 7.2 na lindol sa Metro Manila. Ayon sa ahensya, posible umanong umabot sa level 8 hanggang 9 ang ganitong kalakas na pagyanig. Ang detalye sa ulat ni Sweden Velado. Mainit na usapin ngayon ang ginagawang paghahanda ng ating pamahalaan at mga kababayan para sa maaaring pagtama ng lindol. Ito'y matapos ilabas ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang Valley Fault System Atlas na nagpapakita ng mga mapa ng lugar sa Metro Manila na pwedeng yanigin ng lindol. Sa ginawang pagsusuri ng PHIVOLCS, pwedeng umabot sa magnitude 7.2 ang lindol sa oras na gumalaw ang West, habang magnitude 6.2 naman sa East Valley Fault. Ayon sa PHIVOLCS, ang magnitude 7.2 ay may level 8 hanggang 9 na intensity. Ibig sabihin, kapag ang isang bahay o istruktura ay malapit sa fault line, mas malakas na pagyanig ang maaaring maramdaman. Gamit ang earthquake simulator ng PHIVOLCS, mararamdaman kung gaano nga ba kalakas ang lindol na may intensity level 6 at 7. Sa level 6, ramdam na ang pagyanig ng lupa at pag-alog ng bahay, gayon din ang anumang bagay na nakasabit sa kisame. Sa intensity level 6, posibleng bitak ang mga sementadong pader. Sa lindol naman na may intensity level 7, mas malakas na ang mararamdamang pagyanig ng lupa at istruktura. Anumang bagay na nakapatong sa lamesa o cabinet, halimbawa ay telebisyon o flower vases, pwede nang mahulog. At kapag umabot na sa intensity level 8 hanggang 9 ang lindol, pwedeng tuluyan ng magiba ang istruktura, lalo na kung hindi matibay ang pagkakagawa. Payo ni National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC Executive Director Alexander Pama, gawin ang duck, cover, and hold. Gagawin, duck, ibaba mo yung ulo mo, no? And then, ang pagbaba mo, hawakan mo na kagad yung ulo mo, dahil posibleng mahulog man, at least kamay mo. Maghanap ka ng lugar na kung saan ka pwedeng magtago. Malamang sa ilalim ng mesa o kung meron pa ibang mga tawag dito kung may mga lugar na pwede mong pagtaguan. Ang ina-avoid niya is yung, kasi pag mag-collapse, ang unang kailangan na protection mo ay yung ulo mo eh. And then, sa pag-uuga na yan, yung sinasabing huwag ka sa isang bagay na mas permanente. Dahil wala pang kagamitang makatutukoy kung kailan eksaktong tatamaan ng lindol ang isang lugar, mahigpit na pinayuhan ni Pama ang bawat isa na maging handa anumang oras na tumama ang sakuna. Yung kaalaman at kahandaan ng bawat individual, ng bawat tao, pagdating ng oras, ito yung makakabawas sa mga tinatawag natin magiging casualty. Kasi pag yung hindi naiintindihan, ano ba yung, bakit ba merong magkakaroon ng lindol? Kaya natin nilabas itong Valley Fault Atlas. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Sweden Velado.